Mayor Mark sa camera habang umiiwas si Kat ay nagbibigay ng medyo off na vibes. Kung hindi kayang ibigay ng isang lalaki ang proteksyon sa privacy na hinahanap ni Kat sa pampublikong lugar, baka hindi siyang tamang tao para sa kanya. Na sana raw ay maging mas komportable ng dalawa kapag lumalabas para mas maganda ang mga lumalabas sa viral photos, hindi yung nagmumukhang awkward o nagtatago ang aktres. Miss Catherine Bernardo and ang kanyang rumored boyfriend, abay lantaran na no na inilabas sa publiko. Sabi nga diyan, 'di ba? They gathered around beses dahil hindi pa natatapos ang chika. Kung akala niyong sapat na yung chika tungkol sa nag-aapoy na abs ni Catherine na sumunog sa mga fake news peddlers, well, nagliliyab na naman ng showbiz ng timeline natin ngayon. Nagbagsak ang Philippine Star ng ngayon ng isang artikulo na literal na magiging mitya ng panibagong social media bardagulan. So, ito po yung ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share. So, ito na ang pinag-uusapan ng shopping date ni Asia Superstar kasama ang kanyang rumored boy Fee na walang iba kundi ang politikong Solusenam City Mayor Mark Alcala. Pero, ang tunay na highlights na nagpa-trigger sa mga netizen at naging sanhi ng malalang diskurso sa X or na dating Twitter at TikTok ay hindi lang isang mismong shopping kundi ang reaksyon ni Mayor sa mga cameras at kung bakit ang daming fanay ang literal na humihiling na sana ay wag silang magkatuluyan sa uli. So yun ang wish ng ilang mga netizen, ano? Imbis na mag-wish ng ang mga netizen na sana nga ay si Mayor Mark Alcala na yung tamang lalaki para kay Catherine, ibang klase yung wish nila. 'Di ba? So ito nang isang super deep dive comprehensive na ulat at malupit na pagsusuri at kung bakit ang daming netizen ang ayaw mapunta si Kat sa isang alkalde, no? So ang viral na shoppingan incident ayon po sa The Philippine Star Report, let's dissect the official report muna para malinaw ang konteksto. Ayon sa kolumn ng veteranang showbiz writer na si Salve V. Asis, naispatan si Catherine Bernardo at si Mayor Mark Alcala sa isang clothing store habang nagsha-shopping. Sa mundong puno ng smartphone, asahan mo na ang paglabas ng mga pasimpleng paparazzi. Ngunit ang naging agaw eksena rito ay yung mga galawan ni Mayor Marca. In all fairness, sa alkalde, parang sanay na siya sa spotlight at super aware siya na may mga camera sa nakatutok sa kanila. At ayon sa ulat, may mga moment pa na mga direktang tumingin si Mayor sa camera habang kinukuhanan sila. Para sa ibang tagamasid, mukha namang walang issue rito dahil pareho silang single, nasa tamang edad at malayang mag-date. Gayunpaman, pinuna rin sa ulat ang tila naging reaksyon ni Catherine habang si Mayor ay game na game at lumilingon pa sa camera. Si Kat naman ay todo nakamask at tila medyo naiilang, natatakot o umiiwas sa mga fans na matyagang sumusunod sa kanila sa loob ng establishmento. So dahil dito, may mga panawagan ng ilang kolumnista na sana raw ay maging mas komportable ng dalawa kapag lumalabas para mas maganda mga lumalabas sa viral photos, hindi yung nagmumukhang awkward o nagtatago ang aktres. Which is tama naman, di ba? Kasi ang opinion po ng mga netizen, ano pang dapat nilang ikatakot? 'Di ba? Kung parehas naman silang single, wala naman silang tinatapakang tao. Kung sila po ay mag-date or kung sila man po ay magjowa. Ngunit para sa mga netizen, lalo na po ang Gen Z core fans na protective kay Kat, ang simpleng paglingon nito na ito ni Mayor Mark sa camera ay nag-open ng isang malaking can of worms. Ito ang naging mitya kung bakit muling nag-iingay ang diskurso, kung bakit marami ang tutol sa relasyong ito. So ang malupit na opinyon ng mga netizen, bakit ayaw nila kay Mayor Mark? So ito po yung ilan sa mga iisa-isayin po natin yung mga feedback sa TikTok at X. Makikita mo na hindi lang basta-basta kilig ang nararamdaman ng mga fans. Bagamat may mga nagsasabing hindi na masyadong affected ang mga fans ayon sa ulat, ang mas maingay na pagpangkati ng netizen ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Bakit nga ba ayaw ng marami na mapunta ang ating Reyna sa isang politik? Ito ang mga pangunahing dahilan na at malalim na opinion mula naman ito sa mga netizen. Number 1, the politician's red flag. Ang takot sa gulo ng politika. Let's be real for a second. Ang politika sa Pilipinas hindi para sa mamahihina ang loob at madalas itong nababalot ng matinding issue, kontrobersya at maduming batuhan ng putik. Si Catherine Bernardo ay nakabuo ng isang napakalinis at napakabango at napaka-unproblematic na career. Mula pagkabata, ang imahe niya ay yung pambansang anak, isang hard worker at isang maningning na ehemplo ng sining at subok na husay. Kapag pumasok ka sa buhay ng isang politiko, automatic na madadami ang pangalan mo sa bawat ingay ng munisipyo o probinsya. Ang takot ng mga netizen ay baka gamitin lang ang star power at cinematic influence si Catherine para sa political mileage o para sa susunod na eleksyon ng pamilya Alcala.
Ayaw na mga Gen Z na makita ang kanilang iniidolo na nakaupo sa mga political stage, nag-aabot ng relief goods sa may mukha ng politiko o nadadamay sa mga lokal na girian. For them, Catherine is global icon. Hello, Madam Tussauds wax figure, at masyado siyang malaki para makulong lang sa kahon ng lokal na politika. And number 2, aware sa camera, cloud chasing or genuine love. Balikan natin ang obserbasyon mula sa artikulo na nakatingin sa camera. Sa paningin ng mga magpapanuring netizen, ang pagiging masyadong aware at ang pagtingin ni Mayor Mark sa camera habang umiiwas si Kat ay nagbibigay ng medyo off na vibes. Kasi ang terminong madalas na gamitan ng kabataan ay ang tinatawag na cloud chasing o pagiging masyadong conscious sa public perception. Ang argument sa fans, kung totoong gusto mo lang protektahan at makasamang isang superstar na tulad ni Catherine na malinaw na naiilang at makamas, bakit ka tingin ng tingin sa camera na parang nagpo-post o natutuwa na makuhanan kayo? Ang tunay na green flag na lalaki para sa mga netizen ay yung pinupoprotektahan ng privacy ng kanyang kapareha, harangan ng mga prying eyes at gagawa ng paraan para maging komportable ang aktres sa halip na acknowledge ang mga paparazzi. Ang tingin tuloy, tulad tuloy ng mga iba, parang ginagamit ang moment para sa pogi points at publicity. And then number 3 reason, bakit nga ba ayaw ng mga netizen at followers si Catherine? Itong si Mayor. Number 3, ang trauma sa hard hat launch at privacy matters. Matatandaan na galing si Catherine sa isang napakahabang relasyon na naging masyadong pampubliko at alam nating lahat kung paano yun nagtapos sa masakit na paraan. Ang mga Gen Z fans ngayon ay mas pabor sa tinatawag na quiet luxury o private but not secret type of relationship. Nung makita ng netizen na parang mas gusto pa ni Mayor na mapansin sila ng camera, habang si Kat ay halatang gustong maging low-key or nakamask at umiiwas. Nakaramdam ang fans ng disconnect. Ang opinion ng marami, kung hindi kayang ibigay ng isang lalaki ang proteksyon sa privacy na hinahanap ni Kat sa pampublikong lugar, baka hindi siyang tamang tao para sa kanya. Gusto ng mga fanay na susunod na mamahalin ni Kat ay ang lalaking handang umiwas sa spotlight para lang sa kanyang kapayapaan ng isip. Hindi yung lalaking sanay mag-flex sa harap ng media dahil nature na ito ng kanyang trabaho bilang politiko. So number 4 reason, the standard is too high. We want a global partner for a global queen. Matapos ang butan trip niya at ang pag-unveil ng kanyang wax figure sa Madam Tussauds, Hong Kong, malinaw na ang trajectory ng karir ni Catherine ay pampangrehas na pandaigdigan or international destination. She is expanding her horizon, doing a progressive roles at nagiging mukha sa modernong kababaihan. Ang pananaw ng mga netizen kapag nagpunta siya sa isang lokal na mayor, malilimitahan ang kanyang mundo. Ang buhay ng asawa ng isang politiko or first lady ng isang lungsod ay nangangailangan ng pananatili sa lugar na pinaglilingkuran nito. Ayaw ng mga fan na makitang nakatali si Kat sa mga ribbon cutting ceremonies or piyesa sa probinsya habang ang kanyang mga kasabayan ay lumilipad patungong International Film Festival. Ang gusto ng henerasyon, ito para kay Kat ay isang partner na may parehong global mindset. Marahil isang business tycoon, isang international artist o isang walang kinalaman sa pampublikong pondo at lokal na botohan. So, the star-studded contrast, no? Ito na po yun. Book, busy, and empowered habang ang internet ay nag-aaway-away sa kung sinong dapat na maging jowa ni Kat. Ang actress naman ay abala sa pagpapatunay na ang kanyang tunay na forever sa ngayon ay ang kanyang karera at ang kanyang sining. Kahapon lang, Miyerkules, July 8, opisyal nang inilabas ang kauna-unahang full look at trailer ng kanyang pinakabagong obra maestra sa telebisyon, ang Someone Someday. At dito natin makikita ang malaking kaibahan ng kanyang buhay pag-ibig sa kanyang sining. Sa seryeng ito, gaganap si Kat bilang Billy, isang ultra-independent palaban at subok na babaeng nagsusumikap para maging CEO sa sarili niyang kumpanya. So, ganito yung kanyang gagampanan. Sa modern era kasi ng mga kabataan o Gen Z generation, ay may mga mulat pagdating sa body autonomy. We don't just comment on people's bellies or bodies just because we felt like it. Body shaming at pregnancy rumors mongering are so outdated. If someone gains weight, leaves the country, or wear loose clothes, that is none of your business. In Kat's case, she didn't owe anyone an explanation, diba? Hindi naman niya kailangan i-explain yung sarili niya, pero the fact na kinakailangan niyang umarap sa publiko na naka-crop top para lang mapatunay hindi siya buntis ay nagpapakita kung gaano ka-toxic ang toxic showbiz culture minsan. But what makes Catherine a true icon for this generation is her response. She didn't cry about it on national TV. She let her hard work, her visual preservation, and her undeniable power to do the talking. Yung abs niya hindi lang yung pampaganda, simbolo yun ng disiplina ng pagiging focus sa workout habang nagre-ready para sa bagong mabibigat na roles at simbolo na wala siyang itinatago.
So, at the end of the day, ang ulat na ito ay mula sa Abante ay isang paalala sa lahat na si Catherine Bernardo ay mananatiling nasa itaas kahit anong hila ng mga inggitero at inggitera sa ibaba. Ang mga nagdidilulo na jonte siya nga ngayon, ang mga nag-aabang na issue na pilitang humanga sa kanyang kaseksihan at mula sa kanyang Butan Healings era papasok sa kanyang Someone Someday era kasama sina James at Ma hanggang sa pagiging reyna ng may sariling wax figure. Catherine Bernardo is living her best unapologetic life. At para sa mga fake news peddlers na nasunog ang mga script dahil sa nakakalulang abs ni Kat, yun na, maghanap na lang kayo ng ibang pagkakitaan dahil si Asia Superstar ay patuloy lang sa paglipad ng mataas, walang mintis at palaging mabangis, no? So kayo po, ano nyo sa loobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And bakit matagal siyang nawala? Bakit maluluwag ang suot niya sa ilang photos? OMG, totoo bang buntis? Nabuntis daw si Catherine Bernardo matapos ang kanyang halos isang buwang bakasyon sa Butan. Kung saan nakasama niya, no, ang kanyang dating nobyo na si Daniel Padilla. Clear the tracks, drop everything at i-ready ang iyong phone that we need to talk about the ultimate bardagulan at resbakan na nagaganap ngayon sa showbiz timeline. As a Gen Z, alam naman natin na mabilis pa sa alas 3 kung kumalat ang tsaa, aka Juicy Chika. Pero ibang klase rin talaga kapag si Asia Superstar Catherine Bernardo na ang gumawa ng moves para sunugin ang mga fake news peddlers ng internet. Kung nakatira ka sa ilalim ng bato nitong mga nakaraang linggo at di mo alam kung ano ang mga chika, let me catch you up. Super kumalat sa online world ang chika. Nabuntis daw si Catherine Bernardo matapos ang kanyang halos isang buwang bakasyon sa Butan. Like hello, nagrelax lang yung tao, may pagbubuntis issue na agad. Marites culture is really maritesing and frankly, it's giving desperada for clout. Pero syempre, bago natin pag-usapan ang lahat ng yan, kung ano nga ba yung move na ginawa ni Miss Catherine Bernardo para po i-debunk ang issue patungkol sa kanyang pagbubuntis, ay if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please also. Pero bago tayo proliferate ng tuluyan ang dilubyong ito ng misinformation, ang ating nag-iisang Catherine ay nagpakita ng masterclass kung paano mag-resback ng tahimik. Pero may kasamang malupit na sampal. At hindi ito physical na sampal, sinampal niya lang naman sila ng kanyang flat at grabe ka-tone na abs as in display ang chan period. Pahiya ang mga atribidang netizen na naniniwala sa fake news. Spot on ang ulat mula sa Abante News at hello ang full review breakdown at essay tungkol sa napaka-iconic moment na ito. The Butan Vacation, how the Marites hive minds spawn a fake news. Let's trace back the timeline para maintindihan natin kung bakit umabot sa ganitong level ng kadiluluhan ang netizen. So, si Catherine po, matapos ang sunod-sunod na matitinding project endorsement at ang super cinematic na personal transition niya lately, if you know, you know, ay nag-decide na mag-deserve naman siya ng highly quality me time. Pumunta siya sa Butan, an absolute peaceful sanctuary para ma-recharge ng kanyang social battery at mag-connect sa nature. Super aesthetic ang mga pinost niya. Yung bundok, yung culture, yung peace of mind, very mindful, very demure, and very grateful ang atake. Pero syempre, sa mga netizen na kulang sa aruga at mahilig mag-imbento ng script sa X, formerly Twitter at TikTok, biglang nagka-brain rot dahil halos isang buwan ding medyo low-key, no, ang reyna at hindi masyadong spotted sa mga maingay na event sa Maynila. Kaya naman may mga nagki-create, no, ng mga theory. Bakit matagal siyang nawala? Bakit maluluwag ang suot niya sa ilang photos? OMG, totoo bang buntis? Like, can a woman just wear a oversized hoodies and enjoy her quiet life without being suspected of carrying a child? Ang lala ng internalized sexism at micromanagement ng mga katawan ng kababaihan sa internet, to be honest. Ang bilis kumuha ng narrative ng mga tao para lang makakuha ng engagement at views. Kumalat ang chismis, dumami ang TikTok edits na may malulungkot o nakakabiglang sound effects at mga nagdidilulo na talagang pinaninindigan na jaunties nga si Asia Superstar. Sobrang laking yikes nun, Oops, ad break muna. So syempre po, si Miss Catherine, ugali na talaga niya na hindi pansinin ang mga fake news. Pero isa siya sa mga artista gumagawa ng paraan para po i-debunk yung mga fake news nang hindi po, kumbaga hindi in a very nice way, diba? Ito yung kanyang grand resback. The abs that clear the rumors. Pero hindi si Catherine Bernardo ang reyna. Kung hahayaan niya lang nasirain ng kung sino-sinong anonymous account ang kanyang inner peace nang humarap siya sa publiko para sa isang ganap
para sa kanyang bagong serye, she didn't just show up, she showed out. The superstar chose violence the most stylish way possible. Nagsuot lang naman siya ng outfit na nagflex ng kanyang ultra tone na chan at abs. No words needed, walang press release, walang mahabang hanash. Sa Instagram stories na may black background, walang please, respect my privacy card. Just pure unadulterated body goals. Nang makita ng press at ng fans ang kanyang itsura, instant tiklop ang mga kritiko. Parang ang sinampal ng kaseksiyan ni Catherine ang mga makakating dila ng netizen. Paano magiging buntis may mga ganyang ka-define na abs? The math was not matting para sa mga bashers. At kitang-kita na ang superstar ay nasa kanyang peak physical form, healthy fit at mas lalong gumaganda. Ayon sa mga report ng Abante, malabong-malabo at napakalayo sa katotohanan ang chismis dahil siksik, liglig at nag-uumapaw ang kanyang schedule ngayon. Busy at literally book and busy talaga at stacking her bags at walang oras para sa mga baseless claims ng mga taong walang magawa sa buhay. So, why Kat is too book and busy for your drama? Let's talk about her career slate because this woman is single-handedly carrying the entertainment landscape on her back. Sinasabi ng mga insiders at mga reports na malabong mangyari ang chismis dahil marami pang naka-lineup na gagawin ng aktres. Una na rito ang kanyang teleseryeng yayanig sa buong bansa ng Someone Someday. This is not just an ordinary series, okay? This is cultural reset for Philippine television dahil makakasama niya rito sina James Reid at Maha Salvador. Like, wait a minute, James Reid and Catherine Bernardo in one frame? Tapos may isang Maha Salvador pa na powerhouse pagdating sa drama at acting. The star power is absolutely insane. Nang i-anunsyo ito ng buong bansa ay literal na nayanig ang core. These projects bound to serve high-tier acting, intense dynamics, no? So, the plot lines na siguradong magiging trending topic gabi-gabi sa social media. Kaya naman super excited na nga ang mga solid fans si Catherine na mapanood ang seryeng ito dahil I believe it or not, ito ang opisyal na pagbabalik ng aktres sa primetime series pagkatapos ng 4 na taon. Ang huling teleserye na ginawa niya ay Too Good to Be True noong 2022 kung saan nakasama niya ang kanyang dating nobyo na si Daniel Padilla. As a independent woman at pagpasok sa kanyang bagong era, ang Someone Someday ang magpapatunay na Catherine Bernardo can stand tall, commands the screen at mapanatili ang kanyang rating gold status ng mag-isa at kasama ang bagong dynamics ng mga kapwa niya subok na aktor. Sabi nga sa bulong-bulungan sa industriya, masusubukan dito kung paano niya hahawakan ang kanyang magic sa telebisyon pagkatapos ng mahabang break sa serye. Pero let's be real, Catherine Bernardo is the magic. Lahat ng hawak niya or hawakan niya nagiging blockbuster. Continuous supremacy kung ganun, di ba? And also, isa rin sa mga pinagmamalaki ng mga fans at ng company Catherine Bernardo ang the Madame Tussauds Milestones Wax Figure Supremacy. Kung hindi pa sapat ang bagong teleserye at nag-aapoy na ABS or abs, no, para patamihimikin ang mga haters. Ito pang isang major flex na nagpapatunay na si Kat ay nasa ibang at stratosphere na pagdating sa tagumpay ay naabangan ng buong fandom at ang buong bansa ng kanyang engranding unveiling sa kanyang sariling Madame Tussauds Hong Kong wax figure sa Glorieta, Makati. Bro, hindi ka basta-basta binibigyan ng wax figure ng Madame Tussauds kung hindi ka iconic. Ka-level niya rito sina Pia Wurtzbach, Catriona Gray at Manny Pacquiao. Mga mukha ng Pilipinas sa buong mundo. Ang tagpong ito ay talaga namang masasabi natin na patunay na sikat ay hindi lang basta sikat sa Pilipinas. Kilalang kilala rin siya, no? Ang kanyang legacy sa buong Asia. Hopya at dasal ng mga fanes na maging maganda ang panahon para maging smooth sailing ang pagdiriwang sa Glorieta dahil deserve ng aktres ng isang flawless at engranding selebrasyon para sa milestone na ito. Habang ang mga haters ay abala sa pag-imbento ng kwento sa madidilim nilang kwarto, si Catherine naman ay abala sa pagpunta sa Hong Kong at ngayon dito sa Makati para sukatan, immortalize ang muka at gawan ng estatwa ang titingalain ng mga susunod na henerasyon. The gap between her and her basher is literally wider than the Pacific Ocean. So si Catherine Bernardo ay nasa rurok ng kanyang karera sa paglabas ng trailer ng kanyang bagong serye na Someone Someday, sa kanyang nag-aapoy na pisikal na anyo at sa darating na pagkilala sa kanya sa Madame Tussauds. Pinatutunayan niya na ang kanyang halaga hindi nakadepende sa kung sinong lalaki ang katabi niya sa shoppingan o sa harap ng mga kamera. Sinasabi man ng ulat ng mga fans ay hindi masyadong affected. Ang boses ng nakakaraming kabataan ay malinaw. Catherine Bernardo deserve the universe. At kung ang isang lalaki ay mas madalas pang tumingin sa lens ng kamera kaysa sa kapakanan at pribadong spasyo ng reyna, baka oras na to para mag-isip-isip. Ano
ano man ang magiging kahihinatnan ng kanilang totoong estado, ang mahalaga ay patuloy na namamayagpag ang Reyna sa telebisyon at sa buong Asya. Para sa mga netizen na patuloy na nagbabantay, nag-aalala at nagbibigay ng kanilang matapang na opinyon, yun na, ang tsaa ay naisalin na, ang resibo ay malinaw at ang desisyon ay nasa kanya pa rin na kamay sa nag-iisang Asia superstar na si Catherine Bernardo. So kayo po, anong niyang sa loobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And